Ngayon pong umaga, tatalakayin natin ang programa ng Philippine Association for Media and Information Literacy o PAMIL mula mismo sa kanilang founding president, ang current dean ng PUP College of Communication at former representative ng Asia Pacific region to the International Steering Committee of the UNESCO Media and Information Literacy, Dr. Jose Ruben Alagaran II. Dr. Joey, good morning and welcome here sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning, Sir PP. Magandang umaga po sa lahat. Doc Joey, ito po madalas nating pag-usapan. Sa panahon kasi ngayon ng misinformation, disinformation, para po sa inyo, gaano po kahalaga ang media and information literacy para sa bawat Pilipino? Ang media and information literacy ay napakahalaga sa atin kasi nga ang MIL ay nagbibigay sa atin ng skill para maging mapanuri at critical sa bawat impormasyon na nakikita natin sa iba't ibang media platforms. Ganun din, ito ay nagbibigay sa atin ng kasanayan upang lubusang maunawaan ang mga epekto ng media and information sa buhay ng tao. Kagaya din ng mga nangyayari sa ngayon, hindi tayo mabuhay talaga ng walang media and information. So, kaya kailangan talaga ay alam din natin kung paano natin mananavigate ng maayos yung ating complex media landscape na tinatawag. Kasi kagaya nga sinabi mo, may mga disinformation nga at saka misinformation ngayon. So medyo hindi na nagiging maganda yung nangyayari sa media dahil nga siguro naging advanced na rin tayo dahil meron ng mga technology at meron ng artificial intelligence na napakadali na para sa kanila ang gumawa ng mga tinatawag na fake news. So dapat talaga ay alam natin kung paano mag-navigate ng mga ganitong klase ng media landscape at ganun din alam natin gamitin ng maayos ang media sa buhay natin dahil ito rin ay tumutulong sa atin at gumagabay sa atin para gumawa ng magandang desisyon. Kung tamang impormasyon, natural lamang na magiging tamang ating desisyon. Pero depende rin yun kung paano natin tinitingnan ang impormasyon dahil iba-iba talaga ang pagtingin natin sa bawat mensahe at impormasyon na nakikita natin. Doc, users naman tayo, kamusta yung pagtanggap nila sa konsepto ng media and information literacy? May mga paraan po ba na ginagawa ang inyong organisasyon para masiguro na maging layman yung paraan ng pagpapahayag ng patungkol dito sa MIL at ma-integrate nila ito bilang mga end users? Okay, unang-una siguro para maging simple lang yung pag-unawa ng mga tao tungkol sa MIL, isipin natin na ito ay tungkol sa pagiging mulat natin sa epekto ng media at ganoon din yung pagiging mapanuri natin at kritikal. Dapat kasi alam natin tukuyin kung ano yung mali sa isang impormasyon at bakit tayo naapektuhan nito. Okay, so may iba't ibang paraan kasi kung bakit ginagawa ito ng mga tao, kahit nga mga kababayan natin na mahusay sa paggawa ng balita, minsan ay nagiging biktima din ng tinatawag na fake news. So talagang hindi naman ito para sa para sa kanila lamang. Ito ay talaga para sa ating lahat, kahit ordinaryong tao ay dapat din maging critical at responsable sa paggawa ng information. Yung sinasabi mo paano ba natin pwedeng maturuan ang ating mga kababayan maging critical. Unang-una, dapat siguro tingnan natin palagi kanino ba nanggagaling ang balita. So yung source of information palagi is very important. Kasi kung ang information ay nanggagaling sa isang legitimate source, so most likely talagang ito ay legitimate at legal. Pero kung ito ay galing sa mga websites na hindi naman talaga legitimate na news sites, siguro ang kailangan natin tingnan doon ay ito ba ay legitimate nga, ito ay legal, at ito ba ay tama, dapat paniwalaan.
siguro kailangan natin talagang maging bukas ang isipan natin na hindi lahat ng information na natatanggap natin ay maaring totoo. Ayun. Doc, isa po sa inyong advocacy, pag-integrate ng MIL sa mga paaralan at sa iba pang stakeholders sa mga communities and maging syempre sa pakipag-usap sa pamahalaan, sa media. Kumusta po ang estado ng media and information literacy? Una sa curriculum at maging syempre sa pag-integrate sa iba't ibang stakeholders natin. Okay. Hindi ako bahagi ng gumawa ng curriculum guide ng media information literacy nung ito ay inintroduce during the K-12 curriculum ang masasabi ko lamang ay dapat siguro na i-improve pa ito kung isang kasalukuyang administrasyon ang balita nga lang namin ay mukhang hindi yata ito maisasama sa core courses na i-offer ng Department of Education sa ating mga bata so medyo malungkot kami doon dahil tinitingnan namin kasi ang media literacy na napakahalagang sangkap para lalong maging maging matalino at maging mapanuri ang ating mga mamamayan. Tulad ng oxygen na dinidiscuss natin sa science at na ang sinasabi ang oxygen ay bahagi ng buhay at hindi tayo mabuhay talaga kung wala yun. Ang MIL din palagay ko ay importante dahil ito ay para ding oxygen ito rin ay magbibigay ng resilience against disinformation and misinformation. So kung hindi tayo handa, kung wala tayong ganitong mga kasanayan, most likely maapektuhan tayo at madali tayong mamamanipula ng mga maling impormasyon dahil hindi nga tayo aware kung ang isang impormasyon na nakita natin ay tama o mali. So dapat tingnan natin yung source dahil ang bawat source ay meron niyang bias. Ayun. So lagi nating isipin na tayo ay bias so kanya-kanya tayong punto de vista kung paano natin ginagawa ang isang impormasyon. So dapat alamin din natin ang bawat gumagawa ng impormasyon ay may dahilan. So dapat nating suriin ano kaya ang purpose, ano kaya ang dahilan kung bakit kaya ginawa ang ganitong klaseng piece of information. So sa paaralan, ngayon ay dahil nga dun sa balita na hindi daw maisasama sa curriculum guide o sa curriculum na bago ng Department of Education, siguro dapat na lang siya integrate sa iba't ibang disiplina kagaya ng English or communication arts, even science. Remember what happened during the COVID-19 na basta-basta na lang naniwala ang mga tao sa mga bali-balita tungkol sa COVID-19 na pwede daw ito magamot pag inom lang ng tsaa o pagkain lang ng saging. Ganon din yung mga kumalit na maling impormasyon na kapag daw binakunahan ka ay magiging zombie ka. So ito rin ay bahagi rin ng science. So ibig sabihin, dahil lahat naman ng mga tinuturo sa eskwelahan ay galing sa mga media sources at information sources, so dapat ang mga natuturo din ng mga courses na ito ay mapanuri at kritikal. So sa kolehiyo, merong ilang mga universidad kagaya ng PUP na nagpasok ng mga media and information literacy courses sa ating curriculum. Meron tayo dyan na news literacy na related nga sa pag-evaluate ng news and information. Meron din tayong media construction and deconstruction upang turuan ang ating mga estudyante na maging skilled sa pag-evaluate ng mga media messages. Kagaya ng mga advertisements. Alam natin na mga advertisements, ang intention nila ay humikayat ng mga tao na bumili ng mga produkto. Pero paano ba tayo hinihikayat at tama ba yung informasyon na binibigay ng mga advertisements na ito? So, hindi lamang ito tungkol sa pag-evaluate ng news, kundi tungkol din ito sa pag-evaluate ng mga advertisements. Tungkol din ito sa mental health. Yes. Dahil alam natin na ang mga bata ngayon ay babad sa social media at nagkakaroon na sila din ng mga mental health issue. Kaya din meron din mga issue related to cyberbullying. Kasama din yan na
hindi dapat tayo gumagamit ng mga mensahe na makakasira o makakabuli, no, ng isang tao, no, dahil ito ay hindi ethical at hindi rin ito angkop, no, sa moral standards natin, no. So Oo. lahat ito ay bahagi, so hindi lang ito tungkol sa pag-evaluate ng information para malaman natin ang misinformation at disinformation. Dapat din natin malaman na marami talaga naging epekto ang media sa buhay ng tao, no? So kahit nga yung paggamit ng mobile phone, no, minsan ay hindi na tayo mapakali yung pag Ang dami, Doc, na magkasama mga tayo, pwede nating di ba? ways, no? Oo. Doc, Tama, siguro no? panghuli na lamang po, you have your MIL Ay, sorry, Caravan. Give us a short message about this. Invite our viewers on your MIL Caravan and the Impact Movement. Go ahead. Okay. Actually, ang impact ko ay ang international movement for promoting awareness and critical thinking through media information literacy na itinayo ng PUP College of Communication sa pakikipagtulungan with the Communication Foundation for Asia at mga international friends. So dahil kami po ay naniniwala na dapat palaganapin ito hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong Southeast Asia at sa buong mundo, no? So gumawa po tayo ng isang governing council na ang mga miyembro ay mga kaibigan natin internationally. So recently meron po kaming plano na mag-conduct ng Media Information Literacy Caravan, no, na gagawin sa University of the Assumption, no. Dapat ay ngayong May 30, 31, kaya lang medyo mamumove po ng June. Gawa na ang May 30 pala ay Festival? fiesta sa Oo. city of San Ayun. Fernando. So nagkaroon kami ng postponement pero magbibigay kami ng advice later on kung kailan exactly ito gagawin, anong date ito finally mapupush through. Alright, on that note, maraming salamat po, Dr. Sir Ruben Alagarahan. Doc Joey, napakaganda po ng inyong programa at marami pong salamat. Maraming susuporta dyan, lalo na sa Salamat, inyong MIL salamat Caravan. Sir PP. Thank you, Doc.